Palaisipan ngayon sa Philippine Coast Guard ang sanhi ng pagtagilid at paglubog ng isang ro-ro passenger ship sa pantalan ng Ormoc City. Sa report ng Philippine Coast Guard, nakatanggap sila ng tawag kaugnay sa isang maritime incident na kinabibilangan ng MV Light Ferry 3 banda alas 11:50 kagabi. Pagdating umano ng Philippine Coast Guard sa Ormoc Port, ay nakataglid na ang barko kaya agad itong kumilos para isalba ang mga crew ng ferry. Mapalad naman na iligtas ang 15 crew members subalit isa sa kasamahan nito ang nasawi na kinilalang si Raquel Alo na taga Balilihan, Bohol. Batay naman sa salaysay ng kapitan ng barko sa Philippine Coast Guard, tahimik ang dagat at walang malalaking alon kagabi kaya ganon na lamang ang kanilang pagtataka nang makitang pinasok na ng tubig ang barko habang dadaong na sana sa pantalan ng Ormoc. Dalawa. Ala, naunsa man ni LCT-27 na. Uta, lunod na. Na. Pao nang suga, oh. Oh! 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 Lukso! Oh! Oh! Ah! Bijuan niyo. Hala. Ta. Butang ko nito ano yan para hindi ka pagkaon. May buntag sa mga viewers, followers, and friends. There is Cruzada Facebook page. Diata karon mahimutang. By the way, kinisin yung ka-Cruzada John Kevin Pilapil niya. Diata karon mahimutang sa pier sa Dakbayan sa Ormoc. Di ninyo makita ang mga sakop sa Philippine Coast Guard nga ilahang ipang-diskarga kini mga kargamento sud sa Light Ferry 3. Kining Light Ferry 3 mga kaigsunan gikan kini siya sa Dakbayan sa Sugbo o nya mo dunggo na unta kaganinang mga alas 12 sa tungang gabi. But unfortunately, kini inyo nakita nga half submerged. Dunay pagkatikyaob sa maong kini nga barko Light Ferry 3. Usa kini ka passenger cargo ship. Iya sa Light Ferries. So niya di man ni matawag na totally submerged kayo. Nakita pa man ninyo ang katunga ra man niya ang naunlod. So base sa itong nakuha nga initial nga report ikan sa Philippine Coast Guard nga doon na kini 15 or no 16 ka tripulante, doon na kini 16 ka crew ang maong light ferry, walay pasahero, doon ay 16 ka crew. Sa 16 ka crew 15 ang naluwas, tuwa ang uban sa tambalanan, ang uban tuwa sa ilang safe house, nakit na ang kapitan o niya di ay usa o dunay usang missing, no, padayon pa nga gipangita sa maong insidente. So karon ang tuyo nining pagdiskarga sa mga kargamento sud sa Light Ferry 3 aron na mahapsay or madili walay sagabal no sa pag-dive, pag-check sulod sa maong kini nga barko. Gani inyo nakita karon ang kinito mga divers gikan sa Ormoc City Disaster Risk Reduction and Management pinanguluhan ni Sir Kuloy Tolibaw. Yan si Mayor Richard Gomez mga kakrusada ang ni check sa sitwasyon diri sa maong area kung di kompleto na ba tong rescue team, ang mga equipment wa pa magkuwang, no. So karon inyo makita usab ngang Coast Guard matud pa ni Commander Angel Biliran sa ang atong regional commander sa Coast Guard nga iyahan na nasabdi pa secure ang area para mapungnan ang kini ang oil spill or possible oil spill sa maong insidente. So every time nga doon ay mahitabo ngayon ani mga krusada, ang kapitan pipila ka oras gikan sa pagkahitabo mo sumite kini siya og incident report sa Philippine Coast Guard. Apan nas pagkaron tuwa pa siya sa safe house, matod pa sa Coast Guard kay medyo na trauma. So ang initial pa lang kini ang gikaingon sa to nga Coast Guard nga didto sa unahan nga bahin while traveling kini siya nga maong barko padong diri sa Ormoc, didto sa unahang bahin medyo rough sea, dunay pagkabaluron ang kadagatan. O nya ilang nakita nga ang mga kargamento niya
murag gadagandagan ba wa na mabalance, no? Pero again ma-check ra gyud ni nato sa incident report sa kapitan kanining Light Ferry 3. So mga pag-ambot rin ikalit lag takilid kini nga maong Light Ferry 3. Walay report nga casualty nakalas, pero dunay missing, usa ka missing. Out of 16, 15 ang naluwas, anya usa ang missing. Yes, mo na gipaningkamutan karon sa Coast Guard nga makitaan priority nila karon ang pagpangita sa katong missing nga tripulante. Babae, no? Babae ang missing nga crew, babae. Okay, so mga krusada, mausa ka na ang latest diri sa tuang nahimutangan sa pier mismo sa Ormoc City. Diin na nitikyao kining barko sa Light Ferry, specifically Light Ferry 3. So ato atangan karon ang dugang pang detalye sa mao nga insidente. Ako na lang inyong kakrusada, John Kevin Pilapil. Daghang salamat, may buntag, amping tanan. God bless. Sa ngayon, naihatid na sa Ormoc City ang cadaver ng naipit sa lumubog na Ro-Ro passenger ship na MV Light Ferry 3 para sa funeral services. Habang na-turn over naman ang 15 survivors sa Ormoc City Disaster Risk Reduction and Management Office CDRRMO para sa medical assistance.